Subscribers, Hilakbot Stories na naman, syempre dito sa Hilakbot YouTube channel. Mga kwento ni na Pink Butterfly, si Weng at si Dodong ang bibenta ngayong gabing ito. Kaya kung sakali man ikaw ay newbie dito po sa segment na ito, ganito po talaga. Tatlong kwento ang tutuhugin natin. Ito po'y malayong malayo sa format na nadidinig ninyo sa mga regular series at regular na mga standalone episodes natin. So pakinggan mo na dahil ito po yung mga kwentong ibinahagi sa atin sa sindakstories2008@gmail.com. At syempre, hatid pa rin po sa atin at alam kong inaabangan ng ating mga solid HTV positive na mga channel members. Ang mga pangalan po ninyo nandiyan na po sa description at lalong-lalo na yung mga regular na po nakikigulo, maingay dyan sa ating live chat premiere. Maraming salamat. Syempre, hatid pa rin sa atin ang kape ni Lola Trinidad. Drip and steeped coffee po yan. Hazelnut butterscotch, mga best sellers po natin. Push na po. Huwag na ninyong hintayin ang mga sales natin. Dapat ngayon pa lamang hindi lang naka-add to cart talagang para ma-ship out natin agad. I-orderin mo na yan. Lalong-lalo na, meron din po tayong sulit tipid pack na 3 drip bags ang naroroon. Pumili ka na lang ng flavor. At syempre may solo pack din po tayo. Alam ko rin, hazelnut and butterscotch available din po yan. Mas mainam, punta mo na lamang bisitahin ang ating HTV merch sa Shopee and TikTok. At ang mga links po sa ating online shops ay makikita para ma-click nyo na po agad at hindi na kayo maliligaw pa. Like and follow ang ating Kape ni Lola Trinidad Facebook page at syempre ang Hilakbot Facebook pages para ma-click mo agad yung mga yan. Hindi mo na kailangan hanapin sa Shopee or sa TikTok. Okay? So direkta na yan para maka-order ka na. Alright. Once again, ang ating unang kwento. Pink Butterfly, susundan naman ni Weng at ni Dodong. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Magandang araw sa inyo, Sir Red, at talagang ang tagal ko rin pong pinag-isipan ang aking ibabahaging kwentong ito. Ito po ay mga naranasan ko at naranasan din po ng family ko. Ang unang kwento po ay kwento lamang ng aking mama. Ito daw ay naganap way back noong 90s kung saan ay dalaga pa si mama at nagtatrabaho bilang isang kasambahay. Tiga-Albay po si mama, so yung amo din po niya nung time na iyon ay tiga doon din po sa same na lugar. Close na close daw kasi si mama noon sa mga amo niya, and that specific day, nagkataon na birthday nung amo ni mama. And since malaki naman daw yung bahay ng amo niya, doon na nila napili na mag-celebrate. So mabilis ang description nitong bahay ng amo ni mama. Malaki ito, may pool sa likod at sa gilid ng pool ay may isang malaking puno na hindi nga lang po nasabi ni mama kung anong klase o pangalan. So habang nag-aayos o nag-aasikaso daw sila mama sa gaganaping kaarawan, inanyayahan na sila ng among babae na sumali na daw po sila sa party since tapos na din daw silang mag-ayos. Maya-maya, nagkayayaan yung mga amo ni mama na mag-picture daw silang lahat at kailangan kasama na rin daw sila. Ang pwesto ay nasa center. Siyempre yung family. Okay. So yung pwestuhan daw sa group picture na yon, syempre nasa center yung buong family at sa gilid yung mga kasambahay. Si mama sa may gilid siya nakapwesto na malapit daw sa malaking puno. So after ng picture taking, balik na daw po sila sa pagpaparty. Nang ma-develop na nga daw po yung pictures, doon daw po sila talaga nagulat, lalong-lalo na si mama. May katabi talagang white lady si mama. Gulat na gulat sila noon at halos lahat ng kakilala nila mama at ng amo niya ay naintriga sa picture kaya pinagpasapasahan yun hanggang sa nawala na nga daw po yung kopya ng litrato. Ang sabi daw kay mama, kapag ganun daw, baka or nais lamang makipagkaibigan sa kanya nung white lady. Magiging mabait ang white lady sa'yo
At pag nagkataon, siswertihin ka nga daw. Kaso ang kapalit ay buhay ng magiging panganay mong anak. Buti na lamang po ay hindi po nakipag-friend si mama dun sa white lady dahil kung halimbawang totoo man yung sinasabi nila na kapalit at ako po ay nagkataon yung panganay na anak niya, alam nyo na po sana ang... Okay, alam na daw natin ang mangyayari. Okay. E di sana wala nag-share ngayon, di ba? Wala si Pink Butterfly pag nagkataon daw. Okay. Second story naman niya ay ito naman ang laman. Own experience ko naman na po ito. Dito na po kasi kami sa QC nakatira nung time na mangyari ito. Around 11 po ng gabi habang nanonood ako ng mag-isa sa sala. Samantalang sina mama nun at yung dalawa kong kapatid ay nasa kwarto na at natutulog. Ang pinapanood ko nga po noon ay yung Annabelle sa TV. Nanonood kasi ako talaga Sir Red ng ganong late night dahil hinihintay ko rin po si Papa na umuwi since nasa simbahan siya that time para sa CFC event nila. So nanood ako at sa kalagitnaan ng panonood ko ay bigla pong may kumatok sa pinto. Since wala pa nga sa bahay si Papa, kaya nag-expect ako na siya na yun. Pero pagbukas ko po ng pinto, agad ay nilamon po ako ng takot dahil wala po akong nakitang tao sa labas. Grabe talaga yung takot ko noon Sir Red dahil sa katok na iyon, malakas at talagang masasabi mong kailangan mong pagbuksan. Hindi lamang po yan Sir Red dahil syempre nanonood din po ako ng horror film kaya sinarado ko kaagad yung pinto at pinatay ko na agad yung TV sabay higa na sa kama kung saan naroroon sina mama. Hindi ko na lamang po ito ikinuwento sa kanila kasi baka mamaya maging sila po ay matakot din sa bahay namin. Ito lamang po muna Sir Red ang aking ibabahagi. Sa susunod po'y magsisend ulit ako ng isa pang experience at since medyo may kahabaan iyon, please give me time. HTV talaga lagi kong pampagising sa aking work kahit saan man po kayong platform sabi niya. Yun lang po at maraming salamat. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Maraming salamat sa kwentong ibinahagi mo rito. Siya daw si Pink Butterfly. So hihintayin namin yung kwento mo, yung mga susunod pang kwento, lalong-lalo na yung medyo may kahabaan. At sana nga para maisubmit mo na as soon as possible para nang sa ganun ay maisama din natin sa isang regular na episode itong mga karanasan mong ito. Okay? Lalong-lalo na syempre, inaabangan natin yung ikatlong kwento mo dito. Ano kaya yung laman nito? Diba? Own experience mo pa kaya ito or baka yung iba pa na kasama naman yung family mo? Diba? Abangan na lamang daw natin iyan guys. So ngayon, puntahan naman natin itong si Weng De La Rosa. Sabi niya kasi, 2022 lamang po akong nag-start na makinig sa inyong channel na Hilakbot and Sindak. At gustong gusto ko po yung boses mo, kaya nag-search na din po ako sa Google pero hindi kita makita. Tumawa talaga. Anyway, ito na daw yung kanyang kwento at ito'y tungkol sa nangyari sa kanila noong taong 2015. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories. Arkilado po namin yung jeep nung time na maganap ito. Mga 3 a.m. yun, May 10, sabi niya. Paghatid ko sa asawa ko sa gate, ay nilak ko na kaagad iyon. Pagbalik ko sa higaan, gising yung isang anak ko at parehas na daw silang nagsiselfone. Nagulat kasi kami dahil may bigla daw pong anino o bigla daw parang may anino ng bata na lumabas mismo at nag-cast doon sa kanilang dingding. Mabilis yung takbo nung aninong iyon papalabas sa wall na para bang papunta ng pintuan. Minsan po ay may nakikita kaming dumaraan na papuntang CR. Ang CR po kasi namin Sir Red ay nasa labas ng bahay. Minsan may tumatawag na lang bigla pero madalas dumadaan sila diretso sa CR at natatanaw namin sa bintana.
Base naman sa ibang mga karanasan ng mga kasama ko sa bahay, minsan ay may naririnig daw sila na parang umiiyak. Nagaganap daw iyon kapag walang tao sa bahay or kapag wala pong umuuwi sa katanghali ang tapat. May nakapagsabi din sa akin na alisin na lamang daw namin yung yung salamin sa CR na katapat sa pinto na tanaw sa gate dahil kapag bukas ang pinto ng CR, sinasabing portal daw yun. So napansin ko naman, Sir Red, na nung inalis namin yung salamin sa CR, wala na po yung mga nagpapapansin sa amin ng mga anino o yung bang mga naglalakad na para bang papasok sa CR. First time ko pong mag-send, Sir Red, at sana'y ma-i-air itong simpleng story ko. Gustong gusto ko po yung mga kwento nyo kaya lagi po ako nakaabang sa mga bagong uploads at ito po muna ang aking ibabahagi. Ito ang subscribers Hilakbot Stories. Maraming salamat sa kwentong ibinahagi mo, Weng De La Rosa. Ayan, at medyo nabitin ako sa mga detalye ng kwento niya. Sige, pagbigyan na lang natin kasi sabi niya, first time daw po niyang mag-send. So, sa nakikinikinita ko dito sa kwento ni Weng, parang parang alam mo yun, sinend niya na lang as is. Diba? Na parang siguro naisip niya na ganito ang kwento, nagtype, tapos send na agad. So, hayaan na lang natin kasi first time daw. So, abangan ko na lang din yung ibang mga kwento. Ba't nyo ka binibitin? Masakit daw sa puson pag bibitin. Oo, di ba? Ayun lang po muna, Sir Red. Guys, kung halimbawa man, pakiusap ka na rin sa mga senders o kaya sa mga mag-share ng kanilang kwento. Kung may oras naman po, halimbawa, hindi naman po nagmamadali na parang isend mo na itong short story mo. Pero kung meron ka pang karagdagan, sige, i-compose mo muna yung mga next, di ba? Yung second story mo, yung third, kung ilang pa bang serye yan. Dahil para alam mo yung minsanan, may isama na natin ng minsanan doon sa isang compilation o kaya dito po sa SHS natin na ito sa isang episode. Kasi sabi ko, ang kinatatakot ko lang kasi guys, syempre dahil sa sobrang tagal at sobrang ikli nung iba, baka mamaya magsasubmit kayo sa amin, natatabunan na ng mga panibagong email. So sana nga po ay kung may oras kayo ngayon, i-compose nyo na, pero kung halimbawa medyo alanganin o kaya syempre busy naman kayo, hayaan nyo lang muna, set aside nyo muna, save nyo lang muna sa documents ninyo yung kwento, and then kapag magkaroon ulit kayo ng oras, saka ninyo idugtong yung second na story nyo, saka nyo i-compose yung third para minsanan na ninyong isubmit. Okay? So para kumbaga wala kaming utang, o di ba? Tsaka hindi na rin mabibitin yung mga nakikinig, okay? Lalo na yung mga yung mga katulad nito, yung sabi niya marami siyang karanasan, di ba? So na lang natin, mas mainam siguro yung ganun, no? Para wala nang nakakalimutan or wala na tayong maiiwan na bahagi ng kwento mo. Okay? Kung hindi man, mas mainam o kaya mas madaldal ka, pwede mo na lang i-VM and then send mo na rin yan sa same email, sindakstories2008@gmail.com. Okay? So ito na tayo sa pinakahuling kwento guys. So pagpasensya nyo muna, talagang babangkain muna natin itong ating istoryahang ito kahit medyo namamaos ako katatapos lamang ng defense at yung mga speaking engagement natin. So ito na muna tayo sa ating third story at ito naman ay galing din po sa email, galing kay aka Dodong. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Ito pong kwentong ito, Sir Red, ay naranasan ko somewhere in Mindanao. 18 years old pa po ako nung panahong iyon. May ikakasal na Muslim sa kabilang kanto. So pumunta kami ng magpinsan sa kasal na iyon. Mga bandang 8:00 ng gabi. Masaya kami nung nakapunta kami sa lugar at nung 12:00 na, nauna na mga pinsan kong umuwi. Subali 4 kami noon na pumunta. 2 lang kaming natira nung umuwi. Yung huling umuwi ha. So nauna na yung 2, so sila na umuwi na huli 2. Okay, so para akong barok. Kulang-kulang. Habang naglalakad kami, ramdam ko po na ang bigat yung pakiramdam ko. Hindi ko inaamin at hindi ko sinasabi kay pinsan na may nararamdaman akong kakaiba. Noong nasa gitna na kami sa paglalakad,
Sumadilim yung dinadaanan namin. Maraming niyog sa paligid at pinagmamasdan ko ang bawat dinaraanan ko at panay tingin din ako sa niyog. Hanggang sa may isa po akong puno ng niyog na nakita sa bandang kanan ko at napansin ko po ang isang malaki at maitim na figura. Inisip ko noon na baka anino or kung ano lang ito kaya hindi ko masyado pinagtuunan ng pansin. At nang makahakbang na kami ng 3 metro, tinignan ko ulit yung maitim na yun. At doon nga Sir Red ay unti-unti kong nakikita yung figura. Tanong ko tuloy kay pinsan kung, "Insan, di ba baka yung nasa gitna ng nyug?" At sabi naman ni pinsan, Oo atay. Pero napansin ko Sir Red sa pang-uusisa ko kung totoong baka nga iyon, sa kung bakit wala siyang ulo. Nasa 10 meters na yung layo namin at saka ko tinanong ulit yung pinsan ko. "Insan, di ba dapat wala ng baka pag gabi sa gubat dito sa Mindanao?" At sabi ng pinsan ko, "Oo, wala." At nagtaka siya kung bakit may baka doon at sabi ko naman, "Tignan mo yung ulo ng..." Sabi niya guys tignan mo yung ulo ng baka, insan, walang ulo. Ba't mo pa ipapatingin kung wala na ngang ulo? Ito na. At nagulat naman daw yung pinsan niya. "Oo nga, walang ulo." Sabi ng pinsan ko. Tapos wag ko na lamang daw tititigan iyon. So tumakbo kami at baka nga daw susuwagin kami. At pag natamaan ka, mawawala din daw yung ulo mo. At yun na ang magiging katapusan ng buhay ng kung sino man ang susuwagin at matatamaan. Okay, so dahan-dahan na kami na lumakad nang makalayo na kami doon. Hindi na namin pinansin yung baka at nung nasa bahay na kami, kwento namin yung baka na iyon na nakita namin doon sa maraming puno ng nyug. At sabi ng lolo namin, isa daw iyong jinn na nagpapanggap na baka. Mabuti na lamang daw ay hindi namin nilapitan dahil kung hindi, tiyak na may masamang mangyayari sa amin at talagang baka yun na ang katapusan naming dalawa. Hanggang dito na lang po ang kwentong ito, Sir Red, at totoo po itong naganap. Ito sabi niya, hindi ko po ito gawa-gawang kwento. Salamat po Kuya Red, sabi niya. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Maraming salamat sa kwento mo, Dodong. At sabi niya dito, kasi di ba yung jinn, sabi mga creatures yon na pwede daw pong mag-take ng various form, di ba, kung ano yung gugustuhin nila. Parang ganun yung pagkakatanda ko doon sa natatandaan ko doon sa isang kwento natin na from Mindanao. Hindi ko na alam kung anong part ng Encounter series natin yun Pero nabanggit doon yung jinn. Di ba yung, kung di ako nakakamali, it's Jinn. Dapat yung yung spelling. Di ba? Anyway, kung kayo man po halimbawa guys, meron din kayong mga ganitong klase mga kwento, pwede nyo rin po ipadala yan sa sindakstories2008@gmail.com. At maraming salamat na naman kahit papaano ay nabangka natin itong kwentuhan natin na ito. Promise kapag medyo umokay na po yung aking sipon at yung boses po natin, ay talagang itotodo natin yung iba pa mga kwentuhan natin dito. Once again, kung hindi pa na-feature ang yung kwento dito sa SHS, baka magno-notify na lamang po yung ating admin Clay na baka kasama sa isang compilation yung iyong kwento. So huwag kayong magtatampo dyan guys. Gagawa na natin ng paraan para lahat po ay alam mo yon ma-feature. Mga channel members, maraming salamat dahil naririyan kayo. Bawi din kami sa mga exclusive stories natin for Team Zombie, Team Aswang, and Team Red Zone. At doon nga pala speaking, si Daniel Kilantang,
kung hindi special mention dahil lagi po siya nagme-message sa atin at nasa KSA na pala siya. So listener na natin daw siya from nung nandito pa. Ewan ko kung pandemic siya nag-start. Tapos from the Philippines sa work niya dito hanggang sa nag-KSA siya, kasama pa rin po natin. Mga OFW na katulad po ni Daniel, maraming salamat sa inyo. Hindi ko naman na po mabanggit isa-isa, magparamdam na lang kayo sa comment section. Ganun din po syempre yung mga channel members natin na talagang solid din sa atin ang inyong mga names. Ang aking pagpapasalamat, nandyan kayo, bawi kami once again sa iba pang mga, alam mo yung exclusive stories na nabanggit ko nga po kanina. At hinihintay ko lang kasi yung ibang mga writers natin na mag-send ng kanilang kwento para sa mga exclusive stories natin, okay? At ganoon na rin, syempre yung mga silencers at ang mga regular natin mga tigapakinig, kilala nyo na po ang inyong mga sarili, lalong-lalo na yung mga nagpaparamdam palagi sa comment section, sa ating premiere chat, sa live chat natin, maraming salamat. At ngayong ito, yung kupalpit na ba tayo talaga? Oo, hindi ko lang sure kasi ano na bang date ngayon at kung anong episode at kung paano natin siya in-schedule dati. At papalapit na tayo sa finale ng ating November series, ang Dalawang Anino ni Satanas, na syempre likha ng ating kaibigan na si G.Y. Jones. Ayan, sana huwag kayong magsawa at sana nasusundan nyo po once again dahil ito po'y sequel ng Ang Batang Ipinanganak sa Haunted House. At alam na ninyo yan, nababanggit na yung mga karakter na yan doon sa istorya at maging yung mga karakter ng Ang Bayang Naglaho. So parang crossover yan. Ganon katindi yung istoryang ito. Kaya dapat, sabi ko, simula noon pa, sinabi ko na sa inyo, dapat napakinggan ninyo yung Abish at yung ABN, yung Ang Bayang Naglaho at Ang Batang Ipinanganak sa Haunted House bago ninyo mapakinggan ito para makarelate kayo. At sa mga nagwi-wish na po dyan, sa mga nagre-request na agad-agad na sana masundan, gusto mo yung masundan natin ang third installment nito. Nako, sabi ko sa inyo, nasa usapan na po, nasa table na ang aming usapan with G.Y. Jones kung magkakaroon pa ba ng third installment or gusto pa ba niya, di ba? Ganon yan eh. Pilitin niyo si G.Y. Jones, di ba? At ganoon na rin sa mga Draven Black stories natin. Abangan na lamang po natin kung meron ba tayong mga Christmas horror stories natin ng ating kaibigan na si Draven Black. At salamat din sa lahat din po pala on behalf of Draven Black. We are so very proud of him dahil talagang meron na rin siya mga physical books katulad nung Mamayang Gabi. Mga horror stories anthology po ito. So alam ko available na sa National Bookstore to eh. Hindi ko alam kung saan pong bandang saan pong mga branches, pero tingnan nyo na lamang po. Ang alam ko, pwede nyo rin po siyang puntahan sa kanyang page at doon na rin kayo umorder via syempre sa kanyang online. Yun ang alam ko eh. So puntahan nyo na lamang guys at nang sa ganon ay matulungan din po natin na i-promote syempre yung kanyang mga books na ito. Talaga alam nyo naman ang quality ng Draven Black natin at nag-usap na rin po kami na sooner or later magkakaroon din po tayo ng mga istoryahan na akda din po niya, pero please guys sabi ko sa inyo, mas titindihan namin yung kwentuhan na ito galing po kay Draven Black. So sinasabi ko na po sa inyo, ibig sabihin marami kayong aabangan guys. Hindi lang ngayong taon kundi sa mga susunod pa, okay? Ako pong muli si Red, hanggang sa susunod po nating kwentuhan. Tuloy-tuloy lamang ang hawaan para wala ng galingan at lahat tayo ay solid. HTV Positive. Love you guys. May mga kwentong kabawalaghan o mga karanasan kang kahilahilakbot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya i-type at i-send sa sindakstories2008@gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Lunes at Biyernes, 9:00 ng gabi. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.